Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Isa pang sapul sa video. Natutulog na lalaki, biglang pinasok sa kwarto, pinagsusuntok at pinagtatadyakan hanggang sa mapatay ng ex ng kanyang kinakasama. Isa sa mga dating pulis na kapwa-akusado ni Atong Ang sa kaso ng mga nawawalang sabungero, eksklusibong nakausap ng News 5. Ano kaya ang kanyang mga ibinunyag? Suspendidong congressman na si Kiko Barzaga, tutuluyan ng patalsikin ng mga kasama niya sa kamara? Heto naman ang viral. Portalet sa palengke, ginawang bahay at patakan ng adik. Gustong makipit senyor pero walang pang travel papuntang Cebu. Hindi na problema yan dahil sa roadblock sinulog. At eto na nga. Ang sinaniban ng mabuting espiritu. Mabuting espiritu. Sinaniban ng masamang espiritu. Mga nag-audition sa Artista Academy ng TV5, trending agad sa galing sa acting. Sino-sino kaya ang kanilang mga magiging mentor? Arestado ang 3 pulis na sangkot sa missing sabungeros. Sa gitna yan ng patuloy na pagtugis kay Atong Ang at sa panibagong arrest warrant na inilabas laban sa kanya. Live mula sa Camp Crame, nagbabalik si Brian Castillo. Brian, saan nahuli ang mga pulis na ito? Cheryl, dito mismo sa Campo Crame, kanina ay inaresto yung 3 pang mga karagdagang pulis na sinasabing sangkot din sa pagkawala ng mga sabungero. Binasahan ang kanilang mga karapatan bago arestuhin ang 3 pulis na yan na matagal nang nasa restrictive custody ng PNP Personal Holding and Accounting Unit sa Campo Crame. Kabilang sila sa mga dagdag na individual na ipinaaresto na rin ng korte kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nahaharap ang mga pulis na yan sa 6 counts ng kidnapping with homicide na nilabas ng Lipa City RTC Branch 13. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang isa pang dating pulis na kabilang sa mga may bagong arrest warrant mula sa korte sa Lipa, Batangas. Narito ang pahayag ng CIDG. Meron tayong naidagdag na 4 doon sa naunang warrant of arrest. So 3 dito ay accounted na natin at ongoing yung effort natin doon sa isa. At saka kay of course kay Charlie Atong Ang. Patuloy ang manhunt operations kaya Atong Ang. Kahapon ang puntahan ng mga pulis ang ilang farm sa Sinaloan, Laguna. Isa-isa nilang ginalugad ang mga kwarto roon pero bigo silang makita si Atong Ang. Isang farm din ang pinuntahan ng mga pulis sa Magdalena, Laguna. Nilibot nila ang farm pero bigo ring makita ang negosyante. Pinuntahan din ang farm na pagmamay-ari umano ng kapatid ni Atong Ang sa Mabitak, Laguna pero wala rin doon si Ang. Ayon sa CIDG-NCR, hindi sila hihinto hanggang hindi nahuhuli ang tinuturing na ngayong #1 most wanted sa bansa na si Atong Ang. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pagkuha ng search warrant para naman makuha ang mga baril ni Ang kung hindi ito isusuko sa mga otoridad. Ito ay matapos kansilahin ng PNP ang kanyang license to own and possess firearms, gayon din ang registration ng mga ito. Narito ulit ang pahayag ng CIDG. Priority target siya. I assure you, lahat ng mga pwede niyang pagtaguan ay pinupuntahan po natin. Cheryl, aminado ang PNP na pahirapan sa ngayon yung paghahanap kay Atong Ang dahil nga sa dami ng mga posible nitong pagtaguan pero hindi rin siya titigil sa pagkalap ng mga impormasyon hanggang hindi siya natutunton. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Brian Castillo. Gustong patalsikin ng kanyang kapwa mambabatas si Congressman Kiko Barzaga. Ang buwelta ng kongresista, alamin sa Frontline Report ni Mobile Journal, Amy Atienza.
Tila napuno na ang ilang kongresista sa mga ginagawa ng kanilang kasamahang si suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Noong Desyembre, binigyan ng 60-day suspension si Barzaga kasunod ng inihaing ethics complaint bunsod ng mga mapanira niyang post sa social media. Kabilang dyan ang mga paninira sa mga opisyal. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. At ang pambabastos sa kapwa mambabatas kahit nasa plenaryo. Sa kabila ng suspensyon, mukhang hindi raw natuto ang bagitong kongresista ayon kay Deputy Speaker Ronnie Puno. Baka dapat daw tuluyan ang ma-expel o tanggalin sa Kongreso si Barzaga. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas eh. Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Kasi it doesn't look as if there's going to be any end to this problem unless he is removed. Kahit pa nga suspended, pinatutsadahan ni Barzaga ang kamamatay lang na kongresistang si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na aniyay nagdurusa na raw sa impyerno. Kasunod niyan, inakusahan din ni Barzaga ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party na tumanggap umano na suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan ang speakership ni dating House Speaker Martin Romualdez. Burado na ang post na yon ni Barzaga pero idinamanda na siya ng cyber libel ni Razon. It was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What we consider to be the defamatory statement. 110 million pesos ang hinihinging danyos mula sa kongresista. Una nang sinabi ni Barzaga na handa niyang harapin sa korte si Razon. Kasi lahat kami na nandun sa party na tinutukoy ni Barzaga, ay pakiramdam namin kami na libel din kami kasi parang sinusuhulan kami. So baka next week baka hanggang 40 yung mga suits na mapafile laban sa kanya. Plano rin ng NUP na buwagin ang kanilang Dasmariñas chapter kung saan nakabase si Barzaga. Bubuo raw sila ng bagong chapter sa lugar. Sa isang social media post, sinabi ni Barzaga na tatanggapin niya ang expulsion sa Kamara kung tatanggalin din sa pwesto ang mga sangkot sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Amy Atienza, News 5. Sa ibang balita, patay sa saksak ang mag-ina sa Bukidnon. Ang suspect ang kanilang padre de pamilya na naggalit dahil sinita ang kanyang pagsasabong. Aniya sa Frontline sa balita, si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Isinugod sa ospital ang mag-inang ito matapos pagsasaksakin sa kanilang bahay sa barangay Kiraon, Damulog, Bukidnon nitong Lunes ng hapon. Tag-iisang tama ng saksak sa tiyan ang kanilang tinamo. Ang ina idineklarang dead on arrival na kinilalang si Carmelita Boyboy, 57 anyos. Habang ang 31 anyos itong anak na si Amado Boyboy Jr. inoperahan pa pero makaraan ang 2 araw, binawian din ng buhay. Ang suspect sa krimen, ang kanilang padre de pamilya na si Amado Boyboy Sr. 65 anyos at isang magsasaka. Agad siyang isinuko ng mga opisyal ng barangay sa mga pulis. Sa imbestigasyon, parehong lasing ang mag-ama nang mangyari ang insidente. Sinita umano ng anak ang kanyang ama dahil sa pagsasabong sa kapitbahay. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay dahil nadismaya sa paninita ng anak. Ang nangyari, Sinundan niyang anak, yung biktima, yung ama. Doon sila may heated argument at doon sa accordingly sa atong sa atong investigation ay ginulpi yung ama. At doon na nagawa niyang nasaksak yung biktima. umawat naman ang ina ng biktima sa dalawa at doon na din siya nasaksak ng kanyang asawang suspect. Napag-alamang may alita na noon ang mag-ama at kinimkim ng anak ang pambubugbog sa kanya tuwing malalasing. Sabi niya, hindi niya sinadya yun dahil sa galit lang daw, dahil ginulpi siya. So nagawa niya yung karumal-dumal na pangyayari. Narecover naman ang kutsilyong ginamit sa krimen. Labis naman ang lungkot ngayon ni Maria Ney dahil sa nangyari sa kanilang pamilya. Masakit man sa kanyang damdamin na ipakulong ang kanyang ama, pero ito umano ang nararapat niyang gawin para mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina at kapatid.
Hindi na humarap sa News 5 ang suspect. Naisampan na rin laban sa suspect ang kasong 2 counts of parricide. Habang nakaburol na sa kanilang bahay ang mag-inang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Umakyat na sa 30 ang na-recover na labi sa gumuhong Binaliw landfill. Live mula sa Cebu City, naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, ilan pa ba ang patuloy na hinahanap dito sa guho? Cheryl, patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad sa gumuhong Binaliw landfill dito sa Cebu City. Umasa pa rin ng Cebu City government na matatagpo ang buhay ang iba pang nawawala. 8 araw na ngayon mula nang gumuho ang Binaliw landfill. Umakyat na sa 30 ang mga bangkay na na-recover mula sa ground zero. Habang ang ilan sa mga nakaligtas, critical ngayon ang kondisyon. Pinangangambahan naman na itong banta ng Bagyong Ada, posible kasing lumambot at bumigay ang gumuhong basura dahil sa ulan. Mahirap daw kasi ang pag-locate ng katawan ng mga nasa ibaba dahil nga sa singtaas na 15 hanggang 20 palapag ang basura tumabon sa mga biktima. Gumamit na rin ng mga K9 unit para makatulong sa paghahanap. Humihingi rin naman ng Disaster Reduction Management Office ng pag-unawa sa mga pamilya ng mga biktima sa gitna ng kanilang operasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Councilor Dave Tumulak, ang head ng Cebu City DRRMO. So kailangan matapos natin to kasi awang-awa na tayo sa mga responders natin. 1 week na, and then naawa din sila sa pamilya kasi yung mga pamilya nandun. Palaging mag-aabang kung merong mailabas na katawan. Cheryl, ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, posibleng matapos ang search and rescue operation sa susunod na linggo. Tiniyak nitong hindi sila titigil hanggang di makikita ang iba pang nawawala. Cheryl. Maraming salamat, John Aroa ng News 5 Visayas. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kung ano ang mangyayari sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ngayong nag-iisa na lang ang commissioner nito. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hanggang ngayon, hindi pa tiyak kung ano ang magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niyang nakadepende sa dami ng trabahong natitira ang desisyon kung bubuwagin ba ang komisyon. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming towards to the end. Lahat ng kailangang imbestigahan na nila. Maybe there are 1 or 2 other loose ends that they have to clear up. Nauna nang sinabi ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na plano nilang sumulat sa Office of the President para linawin ang plano para sa ICI. Pinag-aaralan pa ng Pangulo kung magtatalaga siya ng kapalit ng 2 nag-resign na commissioners. September 2025 nang buuin ni PBBM ang komisyon na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control at iba pang infrastruktura sa bansa. Sa inilabas na pahayag ng ICI, inihinto raw muna ang trabaho ng komisyon dahil sa pagbibitiw ng 2 nitong miyembro. Base sa executive order, kailangan ng hindi bababa sa 2 miyembro para makagawa ng formal na desisyon ng komisyon. Sa ngayon, habang wala pa raw bagong mga commissioner, inaayos at iniingatan muna ng ICI ang lahat ng dokumento at ebidensya. Ito raw ang isusumite sa Pangulo para makapagdesisyon na ito sa magiging kapalaran ng komisyon. All depends on the work that ICI still has in front of it. Pag kailangan pa, then we will. But if the work is done, kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go to the DOJ and the Ombudsman. Sinabi yan ng Pangulo matapos pangunahan ang paglulunsad ng Aglipay Sewage Treatment Plant sa Mandaluyong. Kaya nitong linisin ang nasa 60 million liters wastewater kada araw. Inaasahan na magbebenepisyo rito ang 650,000 na residente ng Mandaluyong, San Juan at Quezon City. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Weather update tayo mga kapatid, patuloy nga nating binabantayan. Ito pong bagyong Ada na may international name na Nokain. Ito pa rin ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito pong bagyong Ada ay huling namata ng Pag-asa sa layong around 255 kilometers east-northeast ng Borongan City, dyan po sa may Eastern Samar, sa may bandang Eastern Visayas po yan. Nandito po ang gitna niya sa may dagat, pero yung kanyang bulto ng kaulapan ay sumasabit na po sa malaking bahagi ng Visayas, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao. Patuloy po itong kumikilos pa northwestward o hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito pong bagyong Ada, inaasahan natin na babaybay ng napakalapit dito sa Eastern Visayas mula ngayon hanggang bukas at maaaring sa Sabado hanggang Linggo, yan naman po ay lalapit dito sa eastern section ng Bicol Region. Meron tayong inaasahang pag-recurve niyan o pagbalik ng direksyon sa darating na Sunday hanggang Monday. At again, if yung ating mga bagyo po ay nagkakaroon ng sudden change ng direction, yan po ay bumabagal. So ito pong bagyong Ada ay inaasahan natin na bumagal o halos tumambay dito sa eastern section ng Bicol Region. Dahil po dyan, mas tataas po yung hazards natin gaya ng mga pag-ulan at mga flash floods and landslides. Kaya doble ingat po tayo sa magiging epekto ng mga pag-ulan. Maaaring idulot ito pong bagyong Ada. At sa darating naman na Lunes hanggang Tuesday, ito pong bagyong Ada ay pa-recurve na, pupunta dito sa may kalagitnaan ng East Philippine Sea at makakasalubong po niyan ang malamig na hanging amihan. Dahil po dyan, meron tayong inaasahang paghina nito sa mga susunod na araw sa susunod na linggo. Pero sa kasalukuyan, meron pa rin pong nakataas na heavy rainfall warning advisory ang Pag-asa. Meron tayong mga possible na 100 to 200 millimeters na pagulan or mga heavy at kung minsan intense rain sa mga areas ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, kasama na po dyan ang Northern Samar at Eastern Samar. Possible naman yung ating mga moderate at kung minsan heavy rains ng mga areas ng Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Again, yung ating mga pagulan ay madadagdagan pa habang lumalapit at dumidikit pa ang bagyong Ada sa ating landmass at mga kalupaan. At kung mapapansin nyo, ang natitirang bahagi naman ng Visayas, kasama po dyan ang area ng Central Visayas, maging sa Cebu at Bohol area, meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Ganun din po dito sa rehiyon ng Caraga, kasama na rin po dyan ang natitirang bahagi ng Bicol Region. At pagpapatuloy po yung ating mga pagulan ngayong weekend hanggang sa darating na Lunes, habang nandito po sa eastern section ng Bicol Region, ito pong bagyong Ada. Dito naman sa Metro Manila, wala tayong nakikitang direktang epekto sa pagdaan o paglapit ng bagyong Ada. Dito nga sa Metro Manila, mas magpapatuloy po ang maaliwalas sa panahon natin, magiging maulap po sa hapon at kung minsan meron tayong mga daglian o yung mga dumadaan lamang na mahihinang pagulan tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Kaya bukod sa malamig na gabi at madaling araw, paghandaan din po natin ang mga posibleng isolated rains na yan. Lalong-lalo na nga tuwing meron tayong lakad at pagpauwi tayo tuwing hapon at gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Makakasama raw sa nag-aalborotong bulkang Mayon kung uulan sa Albay. Posible kasing dumaloy ang lahar. Live mula sa Daraga, Albay, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, ano ang sitwasyon dyan? Cheryl, nagdo-double time na ang mga residente rito sa Albay sa posibleng pagbahang dulot ng bagyong Ada. May mga residente naman ng naunang lumikas pero meron pa ring iilan na pinipiling manatili sa kanilang mga bahay para ito'y bantayan at proteksyonan mula naman sa pinangangambahan ding lahar. Kahit bumubuhos ang malakas na ulan, tuloy pa rin sa paglalagay ng sandbag ang mga residente ng Barangay Masarawag sa Ginubatan, Albay. Ito ang magsisilbi nilang pangharang sa mga bahay oras sa bumaha sa kanilang lugar. Hindi lang kasi basta tubig ang rumaragas sa kapag umuulan, kundi lahar na may kasama pang malalaking tipak ng bato mula sa nag-aalboroto pa ring bulkang Mayon. Nauna nang iniutos ng lokal na pamahala ng preemptive evacuation sa mga nakatira sa 7 to 10 kilometer na extended danger zone mula sa bulkan dahil sa banta ng lahar. Kabilang sa mga lugar na high risk sa lahar ay ang Ginubatan, Kamalig, Daraga, Legazpi City, Ligao City, Malilipot, Santo Domingo at Tabaco City. Pero nang balikan ng News 5 ang bayan ng Ginubatan, may iilan pa ring naiwan sa kanilang mga tahanan. Halos lahat, pawang kalalakihan. Gaya ng 60 years old na si Tatay Vicente Palmiano. Kwento niya, 2 beses na nga nilang tinaasan ang kanilang bahay. Pero inaabot pa rin do ito ng baha. Bantay muna dito sa bahay, sir eh. Siyempre, mahirap na baka di natin alam na mayroon dito nagpadaan-daan pag mga gabi, alanganin. Mga manakaw. Alam naman nila yan na
walang taongan niya o samantalahin. Sa kabuuan, aabot na sa mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual na ang nagsilika sa bayan ng Ginubatan dahil sa bagyong Ada. Kabilang dyan ang pamilya ni Nanay Sonia Miranda na iniiwasang matrap ulit sa bahay dahil sa bahang iniwan ng bagyong Riming noong 2006. Nung mahina lang ang ulan, walang bagyo, ang lakas na ng tubig, doon sa kalsada mismo dumadaan. Pati doon sa amin, sa daanan namin, hindi kami makadaan. Sa bayan naman ng Kamalig, hindi pa nagpapa-evacuate at nakabantay raw muna ang LGU sa lagay ng panahon. Kasi din naman, discomfort din naman sa mga tao. May mga rain gauge naman kami, mabisuan naman namin yung mga barangay na ganito yung rainfall doon sa barangay nyo. Hindi itong unang beses na may sumabay na bagyo o pag-ulan sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero aminadong Fivox, posible itong makasama. Kasi yung tubig plus mainit na bato, pwede kang magkaroon ng mga phreatic eruption, steam-driven eruptions. Yun ang pwedeng mangyari. Of course, and kung magkaroon man ng phreatic magmatic, baka naman magtuloy-tuloy. Mas malaking pagputok ang mangyari. Nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Kagabi, kahit na maulap, kitang-kita pa rin ang pagliwanag ng bunganga ng bulkan mula sa kuha ng Fivox. Mapansin din ang magkakasunod ng mga pyroclastic density currents o uson na gumuguhit pababa sa dalisdis ng bulkan. Sa datos ng Fivox, aabot sa mahigit 300 rockfall events o mga nahuhulog na tipak ng lava ang naitala sa nakalipas lamang na 24 na oras. Cheryl, buong maghapon, inulan itong malaking bahagi ng Albay magmula yan sa mahina hanggang katamtaman na buhos ng ulan. Sa mga oras na ito, medyo ambon na lamang ang nararanasan dito sa bahagi ng Daraga pero talagang bantay sarado pa rin ng mga otoridad itong ang weather, yung pag-ulan dito sa area dahil nga ang kanilang pinangangambahan oras na magtuloy-tuloy yung malakas na buhos ng ulan magkaroon ng pagbaha, magkaroon ng pag-apo ng ilog at yung pagguho ng lupa at syempre yung pinangangambahan din na lahar. So far, according sa Kamalig na rain gauge na nakuha nila, nasa 2 mm lamang per hour ang kanilang naitala. Malayo pa yan sa 300 hanggang 350 mm na pag-ulan na naitala naman noong Bagyong Christine kung saan nagkaroon din ng lahar dito sa malaking bahagi ng Albay. Cheryl. Mon, sabi mo nga ay medyo humupa yung ulan pero katulad ng sinabi ng ating weather specialist si Alvin Pura, yung pinaka-peak daw ng heavy rainfall ay bukas dyan sa Albay. Maaasahan daw mararanasan yan bukas at linggo. Tama ka dyan, Cheryl. Kaya talagang ito yung pinangangambahan, talagang binabantayan din ng mga otoridad dito. Talagang nagkaroon pa ng special meeting, no? Yung mga local government executives, mga mayors kaninang bandang tanghali para nga pag-usapan hindi lamang yung pag-aalboroto ng bulkan, kundi mas paghandaan itong bagyong Ada dahil nga mas maraming ulan ang maaaring ibuhos nito na maaari magpabaha dito sa malaking bahagi ng probinsya. At ang worst ay yung lahar nga na maaaring ianod, no, dahil nga sa mga inilabas na abo at iba pa mga volcanic deposits ng patuloy na nag-aalborotong Bulkang Mayon. Cheryl. Mon, kasi ang danger dito ngayon ay itong bagyo ay parang mananatiling stationary. So talagang magdudulot siya ng tuloy-tuloy na pag-ulan dyan sa Eastern Visayas at particular din sa Bicol region. So kailan posibleng magkaroon ng mandatory evacuation ng extended danger zone ng Bulkang Mayon? Sabi ng Fivox, Cheryl, anumang oras, anumang araw, maaaring mangyari yan. Oras na itaas na nila sa Alert Level 4 itong Bulkang Mayon. Automatic iaangat at dadami na yung mga kailangang ilikas ng mga residente dahil iaatras din, no, or lalawak yung danger zone na sinasabi nga dito up to 7 to 8 kilometers mula sa bulkan. Ano yung mga parameters kung sakasakali? Yan ay kung sakaling umabot na raw ng 6 kilometers yung pinaka-PDC o yung pyroclastic density current o yung uson, yung haba niyan mula sa pinakabunganga ng bulkan kapag umabot na ng 6 kilometers. Ngayon kasi, nasa 2 kilometro pa lamang daw yung haba nito mula sa 3 gullies na minomonitor ng Fivox. Pangalawa, kung magpapatuloy daw yung dami ng mga earthquake
or mga tremors na mga maitatala din dito sa lugar at yung mahabang duration naman ng lava fountain. So far, hindi pa naman ito naabot yung mga ganyang klaseng parameters kaya patuloy pa lang din nagmo-monitor. Pero again, hindi natin sigurado kapag ganitong bumuhos na nga yung dami ng ulang dala ng Bagyong Ada kung magkakaroon ng pagbabago dito sa galaw ng Bulkang Mayon. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo riyan, Mon Gualvez. Nasisibak na ang dating hepe ng CIDG na si Brigadier General Romeo Macapas. Kaugnay ito sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano raw ang dahilan na pagsibak dito sa opisyal? Julius, gaya nga ng sabi mo, pinasisibak na sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOLCOM ang dating hepe ng CIDG o Criminal Investigation and Detection Group na si Brigadier General Romeo Macapas kaugnay sa investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Sa desisyon na binasa mismo ngayong hapon ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan, napatunayan umano sa investigasyon ng ahensya na nagkasala ng grave conduct at conduct of unbecoming ang opisyal. Kasalukuyang Regional Director ng Police Regional Office 12 o SOC Sergeant si Macapas. Matatandaan na isinailalim sa 90-day preventive suspension si Macapas noong August 2025. Sa parehong buwan noong nakaraang taon din, unang paratangan si Macapas ng kapatid ni Julie Dondon Patidongan na si Ella Kim ng pakikipagsabwatan sa ilang pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Inakusahan din ni Ella Kim si Macapas na tinago umano ang ilang mahalagang ebidensya sa investigasyon. Ayon sa NAPOLCOM, nangyari ito noong July 2025 habang isinasagawa ang repatriation ng magkakapatid na Patidongan mula Cambodia noong panahong si Macapas ang hepe ng CIDG. Hulyo ng nakaraang taon din nang i-reassign si Macapas bilang hepe ng Regional Office ng SOC Sargen o South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. Ipapadala ng NAPOLCOM sa Pangulo ang rekomendasyon nito sa lalong madaling panahon. Kailangan ng presidential approval o direktiba mula kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagsibak kay Macapas dahil siya ay presidential appointee tulad ng lahat ng full-fledged colonels at mga general. Binasa rin kanina ng NAPOLCOM ang pinal na desisyon nitong patawan ng dismissal ang 11 pulis na iniuugnay din sa mga missing sabungero. Sinubukan nating kunin ng panig itong mga pulis o 11 police employees na sinibak na sa pwesto ng NAPOLCOM. Kaugnay din dyan, kinuha din natin ang panig ni Brigadier General Romeo Macapas at sa isang text message naman ay naging matipid ang kanyang komento and I quote, "I cannot comment as of now." Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Absuelto si dating Congressman Arnie Tevez at iba pa sa Dungog murder case noong 2019. Pinanigan ng korte ang apela ng kampo nila Tevez dahil kulang daw ang ebidensya ng prosekusyon laban sa mga akusado. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Tevez na patunay ito na ang kasong isinampa ay pamumulitika lamang. Samantala, wala pa raw natatanggap ang DOJ ng opisyal na kopya ng desisyon ng korte. Kung totoo man daw na napawalang sala nga si Tevez sa kaso ng pagpatay kay Miguel Lopez Dungog, hindi pa rin siya palalayain dahil sa iba pa niyang kinakaharap na kasong kriminal. Kabilang na riyan ang kasong murder kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. 2025 Athletes of the Year, sina Alex Ayala at Carlos Yulo, ayon yan sa Philippine Sports Writers Association. Napili si Alex dahil sa sunod-sunod niyang achievements sa women's tennis noong 2025. Kabilang na ang kanyang Miami Open run na kung saan umabot si Alex sa finals. Napanalunan niya rin ang pinakaunang WTA singles title sa Guadalajara Open sa Mexico. Si Carlos Yulo naman nag-ugi ng ginto sa floor exercise sa Asian Artistic Gymnastics Championships sa South Korea.
Naka-gold din siya sa vault sa artistic gymnastics sa World Championships sa Indonesia. Ngayon lang uli nagka-shared winners ang award makalipas ang higit 2 dekada. 2004 nang magkasamang nanalo sina pambansang kamao Manny Pacquiao at Pinay golfer Jennifer Rosales. Bukod sa mga bagong signing, inaabangan na rin ng mga fans ang pagbabalik sa PBL ng ilang veterans kagaya nila Creamline Captain Gia de Guzman. Umaasa ang fans na magsasama uli sina Kapitana Gia at Phenom Eliza Valdez. Last year pa bumalik si Gia sa Creamline pero hindi pa siya ulit nakakalaro sa PBL dahil nag-focus muna siya sa kanyang Alas Pilipinas duty. Bago niya naglaro si Gia sa Japan V-League sa Denso Air Rabies, inaabangan na ang lahat kung makakatulong ang comeback ng Gia Eliza duo sa Creamline para mabawi ang kanilang mga championship na naagaw ng iba-ibang team last season. Susunod, News 5 exclusive, Mrs. binugbog hanggang sa mapatay ng mister niyang may diabetes. Pag-atake sa biktima sa pool sa video. Isa pang sa pool sa video, lalaking natutulog bigla na lang binugbog hanggang sa mapatay ng ex ng kanyang ka-live-in. At libo-libong nag-audition, todo-todo ang acting sa magbabalik na talent search ng TV5, ang Artista Academy. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Napatay ng mister ang kanyang misi sa San Jose, Batangas na lumano sa selos. Nagtago pa sa balon ng suspect pero nahuli rin sa tulong ng drone. Nasa frontline ng balitang yan, si Mr. Exclusive, Gary De Leon. Duguan ng babaeng yan. Halatang hinang-hina nang itapak niya ang isang paa sa labas ng kanilang veranda sa San Jose, Batangas. Sumulpot ang isang lalaki. Hinila sa damit ang babae pabalik sa veranda. Ang biktima, nakapaupo na lang habang nakakapit sa bakal na gate. Hinawakan siya sa mukha ng lalaki at tila pinaghampas. Sinabunutan pa hanggang sa mapahiga. Hindi na pumapalag ang babae kahit gigil siyang pinagsusuntok sa mukha habang pinagmumuralan ng lalaki. Iniwanan ng sospek ang dugo ang biktima saka pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nagawa pang makatayo ng biktima. Naglakad siya palabas ng beranda. Naputol na ang video pero hindi na rin nakalayo ang babae at natumba rin. Sa tapat ng veranda, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng babae. Base sa investigasyon, mag-asawa ang sospek at biktima. Sila lang daw ang magkasamang nakatira sa kanilang bahay. Si Mrs. inaalagaan ng mister niyang may diabetes. Sa kabila niyan, pinagseselosan siya ng mister na sospek. Bago ang manakunan sa CCTV, yan daw ang pinag-usapan ng mag-asawa. Pero humantong ito sa pagtatalo hanggang sa nauwi na nga sa malagyim na pananaksak. Based dun sa sinasabi niya dun sa CCTV, yung words na pinindiho mo ko, so niloko mo ko, yun yung initial natin na assessment. Ang motive ay selos. Agad nagsagawa ng manhunt operation ng Batangas Police. Hirap na maglakad ng suspect, dala ng kanyang sakit, kaya tingin nila ay hindi pa ito nakakalayo. Nagpalipad na ng drone ng mga pulis. Nakita sa thermal scanner na may heat signature ng tao sa isang balon. At doon na nga, natunto ng suspect. Nahanap natin yung suspect na nagtago sa balon, around 12 feet yung taas. Yung balon na yun ay malapit lang dun sa place of incident sa bahay nila, around mga 20 to 30 meters. Kasi balon nila yun sa compound.
Doon siya nagtatago at mahina siya. Dinala muna sa ospital ng suspect para i-check ang kanyang kondisyon. Sinampahan na rin siya na reklamang parricide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Timbog ang 2 college students na nagbebenta ng smuggled na sigarilyo sa Dagupan City. Ang mga suspect gumagamit pa ng mga dummy account sa social media. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa kalsadang ito sa Dagupan City, Pangasinan, nakatago ang mga pulis habang merong nangyayaring illegal na transaksyon sa nakaparadang tricycle. Maya-maya, biglang tumunog. Hudyat na nagkaabutan na ng pera at hudyat ng pagsugod ng mga operatiba. Isa pala itong entrapment operation. Wala kayong kakayahan, ang gobyerno magbibigay sa inyo. No? Hindi na nakaporma ang 2 lalaking nagbebenta ng smuggled na sigarilyo. Agad silang pinusasan ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Nakuha rin sa mga sospek ang kahong-kahong smuggled na sigarilyo. Parang distributor na rin sa mga sari-sari stores. So, nag-online, through online, pag meron silang naka-transaction, i-deliver nila o kukunin sa kanila ang mga sigarilyo. Nasamsam ng mga otoridad ang halos 300 rim ng smuggled cigarettes. Nagkakahalaga yan ng 125,000 pesos. Napag-alamang ding mga college student pa lang ang mga inaresto. Pag-amin nila, gumagamit sila ng dummy account para magbenta ng smuggled na sigarilyo. 20,000 pesos daw ang halaga ng kada kahon. Dati, small time lang sila, kumukuha rin sila doon sa pinagkukunan nila. But nang makita nilang very profitable itong online business nila o bisa smuggled cigarette, medyo lumaki. So kaya box-box na ang kanilang dinideliver. Dagdag pa ng ACG, dahil illegal ang mga produktong yan, hindi ito sumailalim sa pagsusuri kung ligtas ba ito sa kalusugan. Di lumabas sa tamang proseso, ito ay might be yung effect nito sa health natin, ay lalo yung mga nagsisigarilyo, baka mas grabe. Kasi hindi ito siya regulated, hindi dumaan sa proper examinations. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Tobacco Regulation Act at Customs Modernization and Tariff Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Perwisyo ang dulot ng isang kalsadang hindi matapos-tapos sa Quezon. Ang pag-aantala ng proyekto dahil daw sa utay-utay na pagpopondo. Live mula sa Camarines Sur, nasa Frontline na balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang problemang nadatnan ni Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-iinspeksyon? Julius, bako-bakong mga daan at tila napudpud ng mga aspalto. Yan ang bumungat kay DPWH Secretary Vince Dizon sa unang araw ng road trip inspection ng ahensya. Unang destinasyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Lopez Viaduct sa Barangay Canda, Ilaya sa Lopez, Quezon Province. 2022 nang simulan ang proyekto na pinondohan ng 2.5 billion pesos. Pero dahil sa utay-utay na pondong inilalaan dito, tumatagal daw ang pagtapos sa konstruksyon nito. Nagrereklamo na rin ang mga residente. Imbis daw na maibsan ng traffic sa lugar, mas lumala pa. Mabilis din ang pagbaha. Kaya kasama ito sa priority projects ng DPWH ngayong 2026, kabilang ang iba pang tulay at kalsada sa bansa. Aaralin daw ng ahensya kung paano mapabibilis ang konstruksyon ng mga ito alinsunod sa bagong Construction Materials Price Data o CMPD ng ahensya. Nais ni Dizon na alisin na ang by tranche o utay-utay na pagpopondo sa mga proyekto. May babala rin siya sa mga nagmadaling mag-ayos ng kalsada nang malamang i-inspeksyonin niya ang probinsya ng Quezon at Bicol Region. Hindi yon ang gusto nating mangyari. Hindi patsi-patsi, hindi band-aid ang gusto natin. So kung ginawa ni ngayon, thinking na matutuwa ako, mukhang kabaliktaran yung mangyayari dito. No? Kasi hindi yon ang rason kung bakit natin pupuntahan ng Maharlika ngayon. Sa kabuuan, 6 na lokasyon ang pupuntahan ni Dizon sa probinsya ng Quezon at Bicol. Bukas ay nakatakda naman siyang makipagpulong sa civil society organizations sa Naga City.
Julius, ipinag-utos na rin ni Dizon ang pagpapatigil ng palliative repairs sa Maharlika Highway. Layo ng DPWH na magsagawa ng maayos na plano para daw hindi pa ulit-ulit ang patse-patse na pag-aayos nito. Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Kahina-hinala at dapat imbestigahan ang sunog na sumiklab sa DPWH Cordillera Administrative Region ayon yan mismo kay Public Works Secretary Vince Dizon. Sabi ni Secretary Dizon, inaalam na nila kung may mga dokumentong may kinalaman sa rock netting na nadamay sa sunog. Sinusuri na rin daw ang mga CCTV footage sa nasunog na gusali. Nakatakda namang isumite ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang report ngayong weekend matapos ang insidente. Una nang ipinag-utos ni Dizon na bantayang mabuti ang nasunog na gusali at huwag magpapasok ng mga tauhan ng DPWH. Partikular na nasunog ang Financial Management Records Room ng opisina. Nung nalaman ko na nasunog ang regional office o nasusunog ang regional office ng Baguio, 2 days after ako mag-announce ng Regodon at tatanggalin yung ililipat yung regional director ng CAR. Talagang nagduda po ako dyan. Pinapacheck ko kagad kay General Bisnar kung may mga naapekto ang mga documents involving rock netting. Yun ang unang-unang kong pinacheck. Taas ang kamay na mga gustong dumalo sa Sinulog Festival sa Cebu. Alam niyo bang maaari raw ipakita ang inyong debosyon sa pamamagitan ng online game? Nasa frontline na balitang yan si digital producer Merimon Reyes. Welcome to Roblox Cebu! Isang simulation experience sa laro kung saan magaganap ang virtual Sinulog Festival na nilikha ng Roblox Filipino Catholic. Higit 11,000 na ang miyembro ng grupong ito na may bitbit na kanya-kanyang debosyon sa simbahang Katolika. Nagsimula lang bilang hobby at passion project ng mga magkakaibigan taong 2020 kasagsagan ng pandemya para raw hindi malayo ang tao lalo kabataan sa mga tradisyong espiritual dahil sa quarantine. Lumawak ang kanilang game development journey mula sa paggawa ng mga pista ng Cavite sa larong ito hanggang sa Marian Parade, Novenaria Traslasyon na Simbahan ng Quiapo, pati ang Roblox Sinulog na una nilang nilunsad taong 2021. Paano nga ba nila binubuo ang virtual versions ng mga pista? Meron kaming mga kaibigan nga na nandoon sa Cebu. So, ang ginagawa namin, punta nga kayo, picturean ninyo yung as much as possible na pwede ninyong picturean. Tapos titingnan ng mga developers ng team, and then pag nakita na ng developer, sabi na, sige, kaya natin tong gawin. Ganito yung itsura ng mga bulaklak ngayon doon. Ganito yung itsura ng banderitas doon ngayon. And then, yung susunod na process is yung papanoorin mismo kung ano yung mga nangyayari from the previous videos ng nangyayari talaga sa Cebu. Pagkatapos doon, saka namin i-dry run. Inaabot ng 3 buwan ang pag-aayos ng geographically accurate Roblox versions ng mga pista. Mula estudyante hanggang mga profesional. Volunteers din ng grupo, ang ilang mula sa clergy at ministries ng simbahan. Nagtuturo rin sila sa mga virtual church o feast-goer kung paano ang tamang pagdarasal o partisipasyon sa pista. Ang kailangan lang ay mag-install ng app, pindutin ang link sa laro at makisali sa mga aktibidad. Ang sabi sa atin, yung Roblox Sinulog ay magaganap around 7 p.m. paggabi para mas marami pa raw sa kabataan at kahit na sinong player ang makasali. Pero nabigyan tayo ng pagkakataon na libutin yung lugar habang nagkakaroon pa sila ng mga last minute na preparations, yung paghahanda nila. Let's go! Nasa Cebu tayo! Tinutour tayo ngayon dito kung saan yung simulation nila mismo ng Sinulog yung loob ng simbahan. Yan. Depending sa device nyo, yung kung maglalag siya sa graphics. Ayan, ang Santo Niño de Cebu! Ayan, so head bow tayo. Sign of the cross. Notified sa Roblox Sinulog ang Basilica Menore del Santo Niño de Cebu at lokal na pamahalaan ng Cebu. Voluntary lahat ng kanilang proyekto. Bagaman sinusuportahan din sila ng ilang mga organisasyon at simbahan na nagpapagawa ng virtual versions ng kanilang mga event. Kaya sunod daw na abangan parada ng lahat ng mga santo sa Pilipinas. Pero paalala, there's a disclaimer that these things are not real, so wala siyang sacramental value. It serves to catechize. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile journalist Merimon Reyes, News 5. Susunod, sa video, lalaking natutulog, bigla na lang binugbog
hanggang mapatay ng ex ng kanyang kaliliin. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nagpa-extend ng pananatili sa Amerika. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinampahan ng kasong libel ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang ugat niyan, ang blog ni Castro tungkol sa solar energy firms ng kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. January 10 nang maglabas ng vlog si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. May title itong iimbestigahan ng Ombudsman ang solar firm ni Kong Leviste. Quote, wala ka bang kahihiyan? End of quote. Higit 25 minutes ang vlog at hinimay ni Castro ang dalawang solar energy firms na pagmamay-ari ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Isa sa source niyan, si Ombudsman Boying Remulla na paiimbestigahan ang kumpanya ni Leviste. Ang vlog na yan ni Castro ang inirereklamo ngayon ni Leviste. Kanina, nagtungo siya sa Balayan, Batangas Regional Trial Court kung saan nagsampa si Leviste ng civil case na libel laban kay Castro. Kasama niya ang legal counsel niyang si Attorney Ferdinand Topacio. Sa 22 pages na dokumento, inisa-isa ni Leviste ang umano'y ugat ng libelous statement ni Castro sa kanyang vlog. Kabilang na ang pahayag na ito. Nabigyan siya ng franchise noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Binenta niya yung controlling at yun na dapat. Tama ba? Dapat merong may basbas. Sinita rin ng kongresista ang sinabi ni Castro na maka-Duterte siya. Isinaad din sa reklamo ang pagbabasa ni Castro ng news articles at impormasyong galing sa Artificial Intelligence o AI at may side comment pa na ibinenta umano ni Leviste ang kanyang solar firm. Pinalalabas daw ni Castro na ibinenta ni Leviste ang isa sa kanyang mga solar company kahit may congressional franchise ito. Sa ilalim ng batas, kailangan ng congressional approval kung ililipat ang ownership ng kumpanyang may prangkisa. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Ayon kay Leviste, civil at hindi pa muna criminal case ang kanyang inihain dahil ayaw naman niyang makulong si Castro. Nasa higit 110 million pesos ang danyos sa civil case. Hindi ko naman pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin. Nothing personal against anyone in government. Sa tingin natin po, we will win po this case. Palabang welta naman ni Castro. As a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Depensa ng Palace Press Officer, si Ombudsman Boying Remulla ang kanyang source. Ang isinampang libel sa kanya ay paraan lang daw para busalan siya. Mas mabuti na raw na ituon na lang ni Leviste ang kanyang pansin sa mga isyong inilahad ng Department of Energy o DOE laban sa Solar Philippines. Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Ang sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? So sinisingle out niya ako. Sagot naman dyan ni Leviste, sa korte na lang sila magharap. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Posibleng pumalo sa higit piso ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Tinatayang nasa 60 centavos ang maaaring idagdag sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 30 centavos naman sa kada litro ng diesel.
habang posibleng nasa piso ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado dahil sa tumitinding tensyon sa Iran. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Biyernes. From Kings of P-pop, balitang Kings of K-pop naman tayo. Sa darating po na Marso, ilalabas naman ng BTS ang kanilang first full-length album in nearly 4 years. Entitled Arirang, laman niyan ang 14 tracks ng mga kantang tungkol sa journey ng grupo. Hands-on ang OT7 mula songwriting hanggang music production. Ang Arirang ay title ng pinakasikat na Korean folk song na itinuturing ding unofficial national anthem ng Korea. Bukod nga po sa BTS, coming na rin ang 8th album ng K-pop boy group na EXO. Sinabayan pa ng new set ng image teasers ng members ang announcement na yan para sa Philo XOL's abangan. Sa Lunes, January 19, ang release ng album na Reverse. Iba ng mabuting espiritu. Mabuting espiritu. Sinaniba na masamang espiritu. Walang hiya-hiya. All out kung all out ang libu-libong nag-audition sa highly anticipated return ng OG TV5 Talent Search na Artista Academy. Ang ilan sa mga na-shortlist mula sa audition sa Laguna, Davao at Cebu. Trending na sa TikTok. Isa nga sa alum ng 2012 run ng Artista Academy na si Akihiro Blanco. Fast forward to 12 years later, sariwa pa rin kay Aki ang kanyang experiences at learnings. Madami siguro. Isa na ron yung mga naging teachers namin na mahalaga doon sa Artista Academy before. Ayan, mga teachers namin, Teacher Jorcel, Direct Joel Lamangan. Marami kaming mga natutunan sa kanila sa buong 14 years po na pag-acting or dito sa showbiz. Bukod kay Aki na busy as a lead sa Viva microdrama na Love Forbids, naging matunog din noon ang tambalang Sophie Albert at Vina Brenica o Sovin, na ngayon ay may happy family na. Alumni rin si Matthew Edwards na nanalo sa Amazing Race Philippines Season 2 at ngayon ay artista na sa United Kingdom. Isa siya sa contestants ng Dating Naked UK. Good old days indeed. Ang payo ni Aki sa mga sasali ng Artista Academy. Good luck sa kanila and ayun, makinig lang talaga sila respetuhin nila lahat, maging mabait sila, kaya nila yan. Bago ang big reveal ng mga magiging instructor, eto muna ang clues. May isang tanyag at hard-hitting na Filipino director, isang premier host at veteran actor, at isang well-respected actress. Hosted by Julia Barreto and Zian Lim, abangan ang Artista Academy this summer sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod sa pool sa CCTV, lalaking di makamove on, abay binugbog ang natutulog na bagong nobyo ng kanyang ex. Ang Finals MVP trophy ng PBA ipinangalan na kay PBA legend Ramon Fernandez. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Napuruhan sa ulo ang isang lalaki matapos siyang bugbugin habang natutulog sa Calamba, Laguna. Suspect sa krimen ang ex ng nobya ng biktima. Live mula sa Calamba, Laguna, nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, ano pa ang detalye sa krimeng ito?
Alam mo, Julius, hindi raw naka-move on sa hiwalayan nilang kanyang dating kalibin, kaya nambugbog ang isang lalaki dito nga sa Calamba, Laguna. Pero ang masaklap, napatay niya ang boyfriend ng kanyang ex. Sa pool sa video ang pagpasok ni alias Marlon sa kwarto ng kanyang dating live-in na si Liana sa Calamba, Laguna. Nakita niyang magkatabing natutulog sa kama sina Liana at bago nitong kasintahan na si James. Biglang pinagsusuntok ni Marlon si James sa ulo. Hindi nakakilos si James habang nagising naman ang babae. Sinubukan ni Liana na awatin ang kanyang ex pero dito nagpapigil at tinadyakan pa sa ulo si James. Pumagitna pa ang babae at kinumpronta si Marlon pero hinawi niya lang si Liana at pinagpatuloy ang pananakit kay James. Pinagtatanggol niya itong kanyang boyfriend ngunit hindi niya kinaya dahil ito pong si girlfriend ay PWD dahil ito po ay naaksidente sa motorsiklo. Agad ding umalis ang suspect matapos ang pananakit sa nobyo ng kanyang ex. January 9 nang mangyaring ang insidente, agad itinakbo sa ospital si James. Na-confine siya at doon na nga nag-birthday noong January 11 pero makalipas ang 3 araw, namatay rin si James sa ospital dahil sa matinding pinsalang inabot ng kanyang ulo. Lumalabas sa investigasyon na matinding selos ang ugat ng krimen. 2 taon na raw hiwalay si Liana sa kanyang dating live-in partner pero meron silang anak na 4 na taong gulang. Hindi raw matanggap ni Marlon na may bagong boyfriend na ang dati niyang kinakasama. Nagsagawa na ng Manhunt Operation Calamba Police laban kay Marlon. Noong nasa ospital pa ang biktima ay nakipagkita pa raw sa barangay ang suspect pero naglaho na itong parang bula nang mamatay ang binugbog niya. Sasampahan ng kasong murder ang suspect. Julius, sa ngayon patuloy pa rin pinaghahanap yung suspect at nananawagan naman ng tulong yung pamilya, lalo na yung pagbabayad nila sa ospital at pagpabalibing nga sa biktima. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Bumisita ang Alagang Kapatid Foundation sa evacuees ng Buwang Evacuation Center sa Tabaco City, Albay. Namahagi sila ng mga pagkain at nagpalaro pa sa mga bakwit. Sila ang mga residente ng Baray Buwang na sakop ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Para panandali ang samahan ang mga kapatid natin doon, nagkaroon din ng free TV viewing. Napanood dyan ang back-to-back balitaan ng Una sa Lahat at Frontline Pilipinas hanggang sa primetime serye ng TV5. Naisiparamdam ng Alagang Kapatid na hindi nag-iisa ang mga kapatid nating Bicolano. Maghaharap na ang San Miguel Beermen at Barangay Ginebra sa Game 6 ng PBA Philippine Cup Semifinals. Isang panalo na lang ang kailangan ng SMB para matapos ang serye. Nauna nang sinabi ni SMB big man Junmar Fajardo na kailangan na nilang tapusin ang laban ngayon. Sa kabilang banda, susubukan naman ng barangay na i-extend ang serye. Kilala ang barangay sa Never Die Spirit at aabangan din natin kung maipapakita nila yan ngayong Game 6. Ipinangalan na kay PBA legend Ramon Fernandez ang Finals MVP Award ng Liga. Sisimulan na yan sa upcoming season ng Season 50 Philippine Cup Semifinals. Pagkilala ito kay El Presidente na nanalo ng 19 PBA Championships. Pinakamarami yan sa kasaysayan ng liga. Nagpapasalamat naman si Fernandez sa PBA na itinuring na niyang second family. Sana raw ay magsilbing inspirasyon ang Ramon Fernandez Trophy sa sinumang mananalo nito. Yan muna ang latest sa Frontline Sports. Ako po si Michael Verkumaling, your sports bro. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Ikinasal na ang Ben and Ben vocalist na si Paolo Benjamin Guico sa kanyang non-showbiz fiancé na si Maria Rachel. Ibinahagi ng kanilang official photographer sa Instagram ang ilang kuha sa kasal sa Batulao, Batangas. Kabilang sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa mga ninong at ninang ng dalawa. Siyempre, present din ang buong banda. Kinantahan din ni Rachel si Paolo ng Man I Need na may lyrics na Talk to Me, Talk to Me. Dahil nahihiya raw itong lumapit sa kanya noon. O diba? Ang sweet. Congratulations!
Ito pa nga, as a gangsta leader na si Song Joong Ki ang mapapanood mamaya sa huling Sinising ko primetime offering na Hopeless. Mamayang 8:45 p.m., papasukin po natin ang world of crime na ginagalawan ni Chi Gyon, ang karakter po ni Joong Ki. Kasama niya dyan si Hong Sa-bin na gaganap namang si Yeon Gyu. Pero bago yan, mauuna nang magsagupaan ang mga magkakalabang kriminal sa Totoy Bato pagpatak ng alas 8. Pero hindi lang naman aksyon ang hatid ng Totoy Bato cast. Dahil po kanina, nagbigay saya rin sila sa mga kapatid dating nakisugod fiesta sa Cebu bilang pakikibahagi ng TV5 sa pagdiriwang ng Sinulog Festival. Susunod, pagnanakaw ng kawad ng kuryente, lantaran, mga nakasaksi, dead ba lang? At portalet sa isang palengke na bistong ginawang bahay ng isang babae. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lantara ng pagnanakaw ng mga kawad ng kuryente sa isang eskwelahan sa Navotas. Pero dead lang ang ilang residenteng nakakita at hindi man lang inireport sa barangay ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Pasado 1:00 na madaling araw kanina, ito ang trip ng isang lalaki sa barangay San Jose sa Navotas. Ayan po, kasalukuyan ng pumapanik sa poste ang magnanakaw. Mala Spider-Man niyang inakyat ang poste ng kuryente. Ang matindi pa, merong mga nakakakita ng ginagawa niya. Pero deadma at walang ni isa ang nag-report sa barangay. Ang lalaking nakuhanan sa video, pinunteriya pala ang mga kable sa Navotas Elementary School. Meron pa siyang isang kasabwat. Tumagal lang higit 1 oras ang pagnanakaw na nakikita ng mga tao pero walang nagsusumbong. Meron namang isang babaeng kinuna ng video ang pangyayari pero tuloy pa rin ang nakawan. Ang mga suspect tumawag ng pedicab at doon isinakay ang mga ninakaw nila. Sa kabila niyan, kalaunan ay naaresto rin sila, pati ang sinakyan nilang pedicab driver na hinihinalang kasabwat din. Yun nga lang, mabilis ang mga suspect. Naibenta na nila sa junk shop ang mga kable sa halagang 13,000 pesos. Mahaharap sila sa kaukulang reklamo. Nanawagan naman ang barangay sa kanilang mga residente na huwag mag-atubiling magsumbong kapag may nakitang krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagpa-extend ng pananatili sa Amerika si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa gitna yan ng pagpapatawag sa kanya sa pagpapatuloy ng Senate hearing kaugnay ng flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nangako umano si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na babalik sa Pilipinas sa February 15 para harapin ang mga alegasyon kaugnay ng flood control scam. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Babes Romualdez, nakausap niya sa telepono ang dating kalihim at sinabi nito na mag-e-extend siya ng pananatili sa California sa Amerika. Hindi raw kasi natuloy ang operasyon ng asawa ni Bonoan kaya aabutin daw siya ng hanggang Pebrero roon. Sinabi raw ni Bonoan na aprobado ang extension ng kanyang pananatili roon. Wala namang kumpirmasyon pa ang US Embassy tungkol sa status at validity ng visa ni Bonoan. Ang US Embassy lamang ang pwedeng mag-aproba o mag-deny ng extension ng visa. November 11, 2025 nang umalis ng bansa si Bonoan at idineklara niya sa Bureau of Immigration na December 17, 2025 siya uuwi. Si Bonoan ay kabilang sa mga personalidad na inilagay ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin Order. At dahil wala pa namang formal na kasong naisasampa at hold departure order na inilalabas laban kay Bonoan, pinayagan siyang makaalis
aalis ng bansa. Nagbitiw si Bonoan bilang kalihim ng DPWH matapos madawit sa umunay 95 million peso ghost flood control project sa Bulacan. Inirekomenda rin ng The Independent Commission on Infrastructure na sampahan si Bonoan ng kasong administratibo. Isa rin si Bonoan sa mga iniimbestigahan ng DOJ kaugnay ng flood control scam. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, ang pananatili ni Bonoan sa Amerika ay nakabatay sa mga limitasyon ng kanyang visa. Kaya kung mag-overstay man siya roon at magkaroon ng paglabag sa mga tuntunin ng kanyang visa, ang gobyerno na ng Amerika ang magpapadeport sa kanya. Sabi naman ni Ambassador Romualdez, pwedeng magtungo si Bonoan sa konsulado sa California para sa legal assistance sakaling kailanganin niyang mag-testify o magbigay ng sinumpaang salaysay. The most important thing is that he is willing to go back to the Philippines, and or if he needs to testify, he can testify. According to him, he is willing to testify in any other form through the internet, yung Zoom. Nasa Senate kung anong gusto nilang gawin, at of course ang ating our consulate and our embassy here in Washington is prepared to do whatever our Senate or any of our government institutions want us to do. Ipinasabina na ng Senate Blue Ribbon Committee si Bonoan para makadalo sa pagdinig sa January 19. Wala pang pahayag si Committee Chair Ping Lacson kung papayagan si Bonoan na dumalo ng pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, isa ka ba sa mga nakascroll niyan sa TikTok at Reels? Napahinto ka, no? Pero napatanong ka ba kung ano ba itong mga lalaking sumasayaw ng nakatopless sa Tondo, Maynila? Well, hindi lang po ito palabas. Yan po ay bahagi ng lakbayaw. Isang tradisyon na mas matagal pa sa social media. Ang salitang lakbayaw ay galing sa lakbay at sayaw. Isa po itong paglalakbay ng pananampalataya sa galaw ng katawan. Para maintindihan po natin, kailangan mag-throwback sa kasaysayan. Noong 1521, iniabot ni Magellan ang imahe ng Santo Niño sa Cebu. Ito po ang pinakaunang Kristiyanong simbolo sa Pilipinas. Simbolo ng pananampalataya na siglo ang dinaanan at patuloy pa rin nabubuhay sa puso ng mga Pilipino. Ito pa nga, pagdating ng mga Kastila, lumaganap ang debosyon. At isa sa mga naging sentro nito ay saan pa ba? E di sa Tondo, Maynila. Dito nagsimula ang lakbayaw. Pagsasayaw bilang panata, hindi po bilang viral trend. Fast forward sa ngayon, sumasayaw na ang mga lalaking nakatopless sa kalsada. Marami rin naman pong mga grupo na sumasayaw na magarbo ang kasuotan at talaga namang pinaghandaan. Bukas po sila magpe-perform. At gaya ng taon-taong tradisyon, libo-libong deboto ang inaasahang lalahok dyan. Tandaan mga kapatid, ang bawat hakbang at bawat indak ay may katumbas na kwento ng panalangin, kultura at kasaysayan. Kaya sa susunod na makikita mo ito sa feed mo, isipin mo, ito ay higit pa sa isang viral video. Ito ay buhay na kasaysayan nating mga Pilipino na gaya ng K Alaman ay K Yamanan. K, okay. Susunod, portalet sa kalsada, ginawang bahay ng isang palaboy. At highly anticipated concert ng Kings of P-Pop na SB19 may petsa na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga, inanunsyo na ng Kings of P-Pop SB19 ang petsa para sa finale ng kanilang concert trilogy. Kung kailan yan, alamin po natin sa Frontline Report ni News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Kung all out for global domination ng 2025, mas itutodo pa ng Kings of P-Pop ang 2026. Kahit booked and busy, all smiles ang SB19 sa Cebu event kamakailan. Inanunsyo na noon ng Mahalima ang tungkol sa upcoming concert nilang Wakas at Simula, the Trilogy Concert Finale. Mapapanood yan sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque. Highly anticipated ng 18 ang finale concert kasunod ng Simula at Wakas World Tour ng biggest P-pop group sa bansa. Gaya nga ng tagline ng concert na daming sakuna, di ko ininda, andito na tayo sa wakas, highlight daw dyan ang tatag ng samahan ng grupo. Kasi po sa akin yung journey namin, yung start kami as an artist, talagang hindi madala yung struggles namin, yung pinagdaanan namin, but still, nag-stay kami sa matibay. Ang leader na si Pablo, nag-reminisce pa sa layo na narating nila sa industriya. 7 years na po yung grupo namin. Tagal na po na yung magkakasama, pero 10 taon na po kami magkakasama, and now we have established our own company. Sa pagsisimula ng 8th year ng SB19, asahan pa raw ang mga pasabog nila bilang Kings of P-Pop. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Rice. Nagulantang ang mga nagki-clearing operations sa La Huerta, Parañaque. Ang isang portalet doon ay ginawa ng bahay ng isang palaboy. Ang maliit na espasyo na gawa niyang lagyan ng mga damit at unan. Posible rin daw ginamit ito sa illegal na droga na sa mga nakuhang drug paraphernalia. Narito ang Frontline Report. Sinuyod ng mga tauhan ng Parañaque LGU ang kahabaan ng Bulungan Fish Market sa Barangay La Huerta. Pinaghahatak nila ang mga nakahambalang sa kalsada, gaya na lang ng mga container ng isda, mga upuan at mga kariton. Ang isang palaboy na natutulog sa pampublikong lugar, pinaalis din nila. Pinagsama-sama rin nila ang mga karton na naiwan nito. Pero ito ang kinagulat ng mga otoridad. Ang babaeng yan, tila ginawa ng bahay ang isang portalet. Ang bowl ng portalet hindi na makita dahil tinakpan niya ng styrofoam na ginawang cabinet. Sa liit ng portalet, nagawa pa yung sampayan ng mga damit. May unan at timba rin sa loob. Tumulong na ang mga otoridad na hakutin ang mga gamit ng babae. Bukod sa ginawang bahay, posible rin umanong ginamit ang portalet sa illegal na droga. May nakuha kasing drug paraphernalia. Kinumpis ka rin yan. Inalis na rin ang portalet para hindi na raw magamit. Ginagawa na lang nila pustuan. Talaga dito. Magpusa na lang please. Bigay. Para sa pwesto siguro yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nakakalungkot naman yun. Ginawang bahay yung portalet. Eh, yung iba nga sa ano ba, di ba? Saan, ano? Manhole. Sa manhole, di ba? Oo. Ginagawa talaga ng paraan. Ito yung isa sa mga malaking challenge sa ating pamahalaan. Talagang kailangan mawala yung mga street dwellers, di ba? Mabigyan ng tamang tahanan para wala na tayong nakikitang ganyan. Biruin mo, portalet, kakapira. Although malaking version yun ng portalet, parang malap. Diba? Saka mo nga hindi ginagamit, pero ang palaisipan doon yung droga. Nakita, no? Yun ang mali. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito po sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.